Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga apa. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang araw sa klase ng filosofiya, nagbigay ang isang propesor ng analohiya o analogy tungkol sa Diyos. Nagturo siya. No? Tinanong niya ang kanyang mga estudyante. Sabi niya, sino sa inyo ang nakakita na sa Diyos? Walang sumagot. Parang ganyan. No? Mga tulala naman kayo. No? Sabi ng teacher uli, nagtanong siya, sino sa inyo ang nakarinig na sa Diyos? Wala ring sumagot. Tinanong ng propesor, sino sa inyo ang nakahawak na sa Diyos? Wala ring sumagot. Sabi ng propesor, sa makatuwid, walang Diyos. Tama ba yon? Hello? Napakunot ng noo ang isang estudyante sa analogy ng kanyang propesor. Kaya nagtaas ito ng kamay at tumayo. Tinawag siya ng propesor at pinakinggan ang kanyang sasabihin. Sabi ng estudyante, sino sa inyo ang nakakita na sa utak ng ating propesor? Walang sumagot. Sino sa inyo ang nakarinig na sa utak ng ating propesor? Wala ring sumagot. Sino sa inyo ang nakahawak na sa ating propesor? Wala ring sumagot.
Sabi ng estudyante, sa makatuwid, walang utak ang ating propesor. Tama ba? At nakakuha ng 100 grado ang estudyante. Naintindihan niyo ba yon? Totoo, higit sa pakiramdam ang pagkilala sa Diyos. Hindi mo man nakikita, hindi mo man naririnig o nahahawakan, pero hindi ibig sabihin wala itong katotohanan at hindi umiiral ang Diyos. Dahil higit sa mga ito ang katotohanan na may Diyos. Dahil ang Diyos hindi lang nakikita, hindi lang naririnig o nahahawakan. Ang Diyos ay nararanasan. Sabihin nyo nga po, nararanasan ang Diyos. Ito ang nangyari sa ating mga bidang babae sa Ebanghelyo. Matapos silang makaranas ng kadakilaan ni Jesus, sila ay sumunod sa Kanya. Sabi nga, ito mga babaeng ito, pinagaling mula sa maraming masasamang espiritu. Si Maria Magdalena, pinagaling mula sa ilang demonyo? 7. 7 sumasapi na demonyo sa kanya. Si Juana, na asawa ni Kusa, pinagaling mula sa kanyang sakit at pinalayas ang masamang espiritu na sumapi din sa kanya. Si Susana, na naglingkod sa kanya at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya. Sila yung mga babaeng kumikilala kay Jesus bilang Diyos. Nakaranas kay Jesus ng pagka-Diyos. Sila yung mga sumusunod sa Kanya at hindi lang siya basta-basta nakikita, naririnig at nahahawakan. Marami kasi kay Jesus nakahawak. Marami kay Jesus nakarinig. Maraming nakakita kay Jesus. Pero hindi lahat sila sumunod sa Kanya o naniwala. Gaya na lang ng mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo at mga Hudyo, hindi naniwala kay Jesus. Nakita na ang dami ng pinagaling ni Jesus. Nakita, pero hindi naniwala. Naririnig nila si Jesus, nangangaral di ba? Pero hindi sila naniniwala. Nakahawak na sila kay Jesus. Nahipo na nila si Jesus, pero hindi sila naniwala. Di ba? Ito yung mga ebanghelyo ngayong linggo na to. Nagpagaling si Jesus. Di ba? Pero hindi sila naniwala. Kumain si Jesus kasama ng Pariseyo. Narinig, nakipagkwentuhan, nahawakan, pero hindi sila naniwala. Ito ang imbitasyon sa atin ng Ebanghelyo, yung balikan ang ating karanasan kay Jesus. Ikaw ba'y napagaling? Ikaw ba'y natulungang magkatrabaho? Naligtas sa panganib? Naiahon sa hirap? Nakaranas ng kapatawaran? Balikan mo ito. At dyan mo sabihin, hindi totoo ang Diyos. Pero wag lang tayo maiwan sa mga karanasan na ito. Sana magdala sa atin ito para sumunod sa Diyos at ibigay ang ating makakaya. Kung ikaw ay natulungang umahon, tulungan mo din ang iba. Bigyan mo ng pag-asa. Kung ikaw ay nakapasa sa board exam, magbalik ka naman sa simbahan, Ialay mo naman yung iyong propesyon sa tao, sa ikabubuti ng tao. Kung ikaw ay nagkatrabaho at pinalad, magbigay ka naman ng oportunidad sa iba. Di ba ganon? Kapag ikaw ay nakaranas ng Diyos, iparanas mo rin ang Diyos sa iba.
Yan ang paanyaya. Kaya marami sa atin hindi na maramdaman ng Diyos kasi tayo na nakaranas sa Diyos ayaw magparanas ng Diyos sa iba. No? Nakakatawa, no? Bar exam last week, 2 weeks ago, at saka last Sunday, no? May kaibigan ako, classmate ko sa seminaryo, hindi siya natuloy magpare, pero nag-aral ng law at nag-take ng bar. No? Ilan kaya sa kanila ang nagdasal? No? Ilan kaya sa kanila ang nagnubina? Sigurado ko, marami. Marami. Pag nakapasa sa bar exam, ilan kaya ang magbabalik? Hindi lang magpasalamat, kundi magparanas ng kadakilaan naman ng Diyos sa iba. Ilan lamang ito sa mga paanyaya sa atin para maranasan ang Diyos, iparanas natin ang Diyos mula sa ating mga karanasan. Mga kapatid, ang karanasan natin kay Jesus, huwag lang maiwan. Dahil ito'y masasayang kung ito'y para sa pansarili lamang. Ang ating karanasan, ipinaparanas sa iba para ang iba naman ay makaranas ng kadakilaan ng Diyos. Amen? Amen.